Praise God. Welcome po sa ating church. Ito po ang Jesus Our Abundant Life Church. We are a church where everyone is captivated by Jesus. We are conscious of the cross and resurrection. We are characterized by grace and we celebrate the new covenant. Ang mission statement po natin, by God's grace, we want to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers, involve them in biblical instruction, equip them for the task of edification and evangelism in order to glorify God. Sa church po natin mga kapatid, wala po tayong ibang ipinapangaral kundi ang mensahe ng biyaya. Wala po tayong ibang pinapangaral kundi po ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, sapagkat kapag yun po ang ipinangaral natin, ang mga hindi ligtas, maliligtas. Kung sasampalataya sila kay Kristo. At ang mga ligtas naman po ay lalakas kung pananampalatayanan din po nila mga kapatid ang mga katuruan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Muli mga kapatid, para po sa mga makakapanood nito sa YouTube at sa Facebook, nakikiusap po ulit kami. From the bottom of our hearts, pwede po bang paki-like, pwede pong paki-share mga kapatid, ang message na ito upang mas marami po ang maligtas, mas marami po ang mapalakas, mas marami po ang mapatatag sa pananampalataya, dahil yun naman po ang dahilan kung bakit po tayo nangangaral ng mabuting balita. Ituloy po natin yung ating series. Ang series po natin ay Go and Tell. Sabihin mo nga sa katabi mo, Go and Tell. Ano po ang i-go at ano po yung dahilan ng aking pagtetel? Ito po, we are reaching out to the lost within one's own sphere of influence. Tama po na tayo po ay mangaral mga kapatid sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Tama po na pwede po tayong mangaral mga kapatid doon sa bus, doon po sa palengke, doon po mga kapatid sa tapat ng traders. Kasi dati ewan ko kung may nangangaral pa sa tapat ng traders. No, kahit saan pwede po tayong mangaral. Kaya lang po mga kapatid, minsan kapag nangangaral ka, hindi mo naman alam kung yung pinapangaralan mo talagang nakikinig nga. O kaya baka naman siya po ay namamasya lang doon, napatigil lang siya, naintriga siya sa iyo, tapos napatigil siya, tapos hindi naman pala niya pakikinggan at hindi naman pala niya tatanggapin yung pangangaral dahil ikaw ay isang estranghero, hindi kanya kilala. Kaya nga po, yung series natin is to reach out to the lost within one's own sphere of influence. Ang inaabot po natin mga kapatid ay yun pong mga nakapaligid sa atin na kilala na natin. Sabihin nga sa katabi mo, kilala mo na. So yun po yung nasa sphere ng ating influence. Kaya po, dahil kilala na po natin, meron po pa tayong pagkakataon na mapakinggan nila. Yes, ano po? Siguro naman hindi po tayo sasampalin. Siguro naman na hindi tayo pagbabagsakan ng pinto. Siguro naman mga kapatid ay magbibigay sila ng kahit na ilang minuto para makinig po sila sa atin dahil kilala natin sila at kilala naman nila tayo. Sila po yung mga nandoon sa sphere of influence natin. At sa pagpapatuloy po, pag-usapan po natin ngayong umaga, ang isang mensaheng pinamagatan po nating Having God-Given Courage to Tell Others About Christ. Pagkakaroon ng isang tapang ba? Pagkakaroon ng boldness na galing din naman sa Panginoon upang maibahagi po natin ang mabuting balita doon sa mga nakapaligid sa atin, sa pamilya natin, sa mga kamag-anak po natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kakilala natin, sa mga barkada natin, sa mga beshies natin, at kung kani-kanino pa na nandoon sa sphere of influence. Amen mga kapatid? So bago po tayo magpatuloy, sabay-sabay nga natin mag-confess. Sabay-sabay ko natin i-confess ito. I am empowered by God to share to others the good news of Jesus' finished work on the cross and resurrection, even when I sometimes feel fearful. Totoo ba yan mga kapatid? Do we sometimes feel fearful? Ano po sa Tagalog? I-confess po natin. Pinagkalooban ako ng Diyos ng kapangyarihan. Pinagkalooban ako ng kapangyarihan ng Diyos upang ibahagi sa iba ang mabuting balita ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Kahit na ako ay nakakaramdam minsan ng
takot. Pag nagsishare po ba tayo ng gospel, bold na bold ba talaga tayo? O minsan parang ikaw ay atras abante at medyo parang nahihiya ka kahit kilala mo na. Yun pong pag-uusapan po natin ngayon. Ano? Having God-given courage to tell others about Christ. In this message, mga kapatid, dalawa lang po ang ating outline. Roman numeral number 1, Roman numeral number 2. Pero hindi po ibig sabihin nun, 10 minutes lang ako. Ano po? Number 1, pag-usapan po muna natin, the origin of true courage. Saan ba naggagaling? Saan ba nagmumula, mga kapatid, ang tunay na tapang? Pinanganak po ba tayong matapang? It is quite normal, mga kapatid, na makaramdam po tayo ng kaunting pag-aalala o takot kapag nag-share po tayo ng mabuting balita ni Kristo sa iba. Now, hindi po ito sign ng iyong weakness. Sabi mo sa kapatid mo, hindi ito weakness. Hindi ito sign, pag natakot ka o medyo nag-aalala ka, pag nag-share ka, hindi mo yun weakness, kapatid, kundi isang regular human response. Normal lang na ikaw ay makaramdam ng takot, ng pag-aalala. Sa totoo lang, tayo pong mga tao, mga kapatid, ay ipinanganak na mayroong dalawang likas na takot. Nung baby pa po tayo, dalawa lang naman ang takot natin. Una, takot po sa ingay. Kaya pag natutulog yung baby, shhh. Sapagkat kapag may konting ingay lang, magigising na po yan, iiyak na po yan. Di ba gumagano yan? Tapos sabihin mo, ay, kinausap ng anghel. Hindi, maingay kayong mag-asawa. Anong ginagawa niyo dyan? Ano mo? So, natatakot po tayo dahil sa ingay. Pangalawa, meron po tayong likas na takot nung baby tayo na mahulog. Kaya nga po yung baby, di ba nilalagyan pa po natin ng mga unan sa gilid para sila po ay secured, para hindi po sila nagagalaw-galaw kasi natatakot po sila na mauga. Yun lang po yung dalawang takot na meron po tayo nung ipinanganak tayo. Likas po yun sa atin. Kaya lang, nung lumaki na po tayo, sabi mo sa katabi mo, nung lumaki ka na, ayan na, nung lumaki na po tayo, marami na po tayong natutunang mga takot. No? Natakot na po tayo. Ay minsan, ang mga nananakot po sa atin, yung mga magulang natin. So, huwag kang lalabas, may Bombay. Ano naman ang gagawin sa akin ni Mekus? Ano ho? Huwag kang lalabas, may aswang. Huwag kang lalabas, may kapri. Kung ano-ano yung mga ano, hindi naman natin alam kung ano yun, pero kakatanong po natin, nalalaman na lang po natin kung ano yung mga dapat nating katakutan. We learn to develop a wide range of common, often learned fears habang lumalaki po tayo hanggang maging adults. Tapos, ngayon na adult ka na, kung oobserbahan, nakaugat ang mga takot na ito, mga kapatid, sa ating survival instincts. Yun lang. Lahat ng takot mo ay dahil gusto mong ikaw ay mag-survive. Gusto mong ikaw ay mabuhay. No po? At ang instinct na ito ng yung pagiging pag-survive, nagpapakilala po siya bilang una, fear of the unknown. Natatakot po tayo sa mga bagay na unknown kasi nga nakataya po rito yung ating survival instinct. Kaya nagtatanong po tayo, mga kapatid, paano kung magkasakit? Malusog ka ngayon. Tapos tatanungin mo, paano kung magkasakit? Unknown. Hindi mo alam. Pero bakit ka natatakot doon sa bagay na unknown? Is because nais mong mag-survive. Nais mong magpatuloy sa buhay. Ayaw mong ikaw ay mamatay. Ano po? So tayo po yung nagtatanong, paano pag nawalan ako ng trabaho? Kasi nagte-take over na ngayon ang AI. Tama, kapatid? Alam po ba natin na sa mundo natin ngayon, mga kapatid, dalawang kalaban ng mundo? Natural stupidity and artificial intelligence. Yung iba, naturally stupid. At dahil naturally stupid, bumagsak ang eroplano. Yung iba naman, may artificial intelligence, kaya hindi na sila magtatrabaho. No po? Baka mawalan ako ng trabaho. Unknown. May trabaho ka naman ngayon, pero natatakot ka. Kasi nga, meron kang instinct ng pag-survive. Paano pag naubos ang pera? Kasi nga, nagkasakit na.
Unknown. No? Marami ka pa bang pera? Isa lang ang sumagot na maraming pera. Praise God. Ano po? Where is your faith, mga kapatid? Tanong, marami ka pa bang pera? Yes. Praise God. Ngayon, dahil marami kang pera, magtatanong ka ngayon, paano kung maubos ang pera? Unknown. No? Bakit? Kasi nga parang nakatali doon yung iyong pag-survive. Paano kung, ito na, tumanda ng walang nag-aalaga? Sabi mo sa katabi mo, alagaan mo ngayon yung magulang mo. Sige po, sabihin niyo po sa katabi niyo, alagaan mo ngayon yung magulang mo. Lalo na sa mga bata, ngayon pala magtanim na ho kayo mga kapatid. Amen mga kapatid? Because we reap what we sow. No po? So, paano pag tumanda ng walang mag-aalaga? Nagtatanong po tayo, kasi nga, nagpapakilala po yung survival instinct, no? Nagpapakilala po yung takot natin bilang fear of the unknown. Ano kaya ang mangyayari kapag lumindol ng napakalakas? At dumating na talaga si the big one. Hindi lang naman po the big one yun kasi meron pa yung aftershocks. Kaya meron po yung the big two. At kung yun po ay 8.1 mga kapatid, yung aftershock po nun mga 7. Mga kapatid, huwag po sabihin small one yun. So, hindi lang po siya dabi ko, paano kung lumindol ng malakas? Paano pag nilusob ng China ang Taiwan? Ang lapit-lapit lamang po natin, we are just a few miles away from Taiwan. Kaya nga po, naglagay na po ang Estados Unidos na mga base, malapit po doon sa norte. Para pagka nangyari po yun sa 2027, hindi ko po sinasabi, nabasa ko lamang. Pero pag nangyari po yun mga kapatid, paano kung kalapit pa naman ang Batangas sa Metro Manila? At kung padalhan po ang Metro Manila ng isang atomic bomb, damay-damay na. Unknown. Hindi mo alam kung kailan mangyari. O pwedeng hindi naman mangyari pero kinatatakutan. Ano po? Paano kung hindi na ako makatakas sa pangit na sitwasyong ito? So lahat po ito mga kapatid, marami po kayo mabibigay na example, pero lahat po sila pumapatak lamang mga kapatid sa fear of the unknown kasi nga mga kapatid ay dahil gusto mong mag-survive, ayaw mong mamatay. Of course, mga kapatid, ito pong takot na ito ay nagpapakilala rin bilang desire to avoid pain. Desire to avoid rejection or failure. Ayaw po nating masaktan. Kaya para hindi masaktan, di na lang ako mag-share ng gospel. Dahil ayaw kong masaktan. Ayaw kong maisang tabi. Ayaw kong maiwanan. Ayaw kong mabigo. Ayaw kong pumalpak. Paano kaya pag nag-share ako ng gospel sa mga parents ko at sa mga kapatid ko tapos pagalitan nila ako? Itakwil at pahintuin sa pag-aaral, gaya ng nangyari po sa akin noon. Nung ako po ay na-born again na, sabi ni na Papa, hindi ka na pala nagro-rosaryo. Ikaw pala nagbabasa na ng salita ng Diyos. Kunin mo na yung Biblia mo at mangaral ka na doon sa ano. Sabi ko naman, sige po. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat after a month lang, mga kapatid, after a few months lang, sina Papa at sina Mama, na-born again din. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Kaya nakapagtuloy po ako ng pag-aaral. Pero paano nga? Pagka ganun. Paano kapag mangyayari kapag nag-share ako ng gospel sa mga friends ko, sa mga barkada ko, sa mga kaibigan ko, sa mga besties ko, mga kapatid, at ayaw nila, sa mga kilala ko, at ayaw nila, at i-ghost nila ako. Ano yung sabihin ng mga i-ghost, mga kapatid? Nanay Mia, kilala, alam niyo po bang i-ghost? Ay, ano po ng mga kabataan? Ibig sabihin ba ng i-ghost na hindi napansinin? Yung dati pinapansin ka, tapos ngayon hindi ka na pinapansin, ginost ka. Paano kung i-ghost ako? Paano kung ako ay, ano pa yung sinulat ko rito? I-cancel. Paano kung ako ay i-bash? Paano kung ako ay i-judge na masyado akong relihiyoso? Huwag na lang. Huwag na lang ako mag-share ng gospel kasi baka masaktan ako. Huwag na lang kasi baka mamaya ako ay iwanan, ako ay mabigo, ako ay pumalpak. Sabi mo sa katabi mo, may good news para sa iyo. Here's the beautiful truth mga kapatid.
Ang pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo ay hindi natin kailangang gawin sa sarili nating lakas. Wala po tayong dapat ipangamba dahil kapartner natin Sino po kapartner ba mga kapatid? Si Jesus po ang kapartner natin. Alam niyo nung panahon po mga kapatid ng mga matatanda, pag nakita pa lang nila yung bunto ng damit, bunto ng mga pantalon na maong, bunto mga kapatid ng mga mantil. Alam niyo yung mantil? Yung pantakip yata sa mesa. Bunto na mga kumot at kurtina. Nung panahon na yon mga kapatid na wala pang washing machine, nakakatakot. Nako, nakakatakot. Lalo na kung maglalaba ka sa ilog. At dahil doon sa ilog ka maglalaba, may dala ka pang palo-palo. At ang suot mo hindi naman tsinelas, kundi bakya. Na po, at doon ikaw ay mapapagod na maghapon. Kaya pag nakita mo pa lang yun mga kapatid, natatakot ka na, no? Dami na naman labahin. Buti na lang napangasawa mo si Andres. Ang pangalan niya ay Andres. Kaya sabi ngayon ni Andres, ako na honey, ako na ang maglalaba, ako na magbubuhat niyan. Kaya ngayon, ikaw ay taga-sampay na lang. Ano mas madali mga kapatid? Yung maglaba at magpalo-palo mga kapatid doon sa ilog o yung magsasampay ka na lang? Magsasampay ka na lang. Katatamaran mo pa ba magsampay kapatid? Kapag ikaw naman ay babaeng tinatamad pa sa pagsasampay, ikaw ay anong kwentang babae? Amen mga kapatid? So magsasampay ka na lang. Bakit? Dahil mayroon ng lalaki, mayroon ng bumuhat ng mas mabigat na trabaho. Amen mga kapatid? Now, sa pag-share po natin ng gospel, meron ng mas nagbuhat ng mabigat na trabaho. Sino yon? Si Jesus. Si Jesus. Ang trabaho na lamang po natin ngayon mga kapatid ay ibalita. Si Jesus na po mga kapatid nagbuhat ng mas mabigat na responsibilidad, mas mabigat na trabaho when He sacrificed Himself once and for all. Inialay po niya mga kapatid ang buhay niya sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, dumugo po siya. Siya po mga kapatid ay natagdag ng latay, siya po ay namatay mga kapatid, ang bigat ng trinabaho ni Jesus. Ang gagawin na lamang po natin mga kapatid ay yung mas magaang na trabaho ng pagbabalita. Sikuhin mo nga yung katabi mo, sabi mo, pagbabalita lang. Amen mga kapatid? Payag po ba kayo doon? Pagbabalita na lang. Saan? Doon sa ating mga nasa sphere of influence. Wala po tayong iniwan mga kapatid sa mga news reporter. Ang isang news reporter nag-iimbestiga. Ang isang news reporter nag-gather po siya, nangangalap po siya mga kapatid, nagngongolekta ng impormasyon. Ang isang news reporter mga kapatid, vine-verify po niya yung kanyang nakalap na impormasyon. Are you following me mga kapatid? Ang isang news reporter mga kapatid then delivers, ibinabalita po niya yung timely information ng current events to the public. Across television, radio, print, at digital format. Yung po ang trabaho lang ng isang news reporter. Ganoon din po tayo mga kapatid. Hindi naman po tayo kailangan gumawa at mag-imbento ng balita para may maibalita tayo. Mas nakaka-pressure mga kapatid kapag sinabi sa atin ng Diyos, okay, mag-share ka ng gospel pero ikaw ang gumawa ng balita. Tapos yung isinare mong yung ginawa mong balita, yun ngayon ang isi-share mo. Aba, mas mahirap po yun. Pero yung ibabalita po natin, meron na. Sabi mo sa katabi mo, meron na. Hindi nga lang current events, pero yung event na nangyari 2,000 years ago, dun sa krus ng Kalbaryo, ibabalita mo na lang. Tama mga kapatid? Now, natiyak na po ba natin ito? Tiyak po ba itong nangyari? Yes. Nag-gather na po ba natin yung information? Yes. Ito po ba mga kapatid, kailangan nang i-deliver sa public? Yes. Pwede ba tayong mag-deliver sa TV, sa radio, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok? Pwede ba mga kapatid? Pwede mga kapatid. Bakit? Ang trabaho lang kasi natin mga kapatid ay balita, mas bagaang dahil mayroon ng trumabaho ng mas mabigat at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Praise God! Kaya po mga kapatid, mahalaga ang pag-shift po natin ng perspective. Basahin po natin ito. Let us move from focusing on our own discomfort
to the desperate eternal need of others. Dahil magbabalita lang naman pala ang trabaho ko, aba, hindi dapat, umalis na po ako sa pagfo-focus sa sarili kong discomfort. Paano ako magbabalita? Umuulan. Magpayong ka. Paano ko siya dadalawin sa ospital? Wala akong pamasahe. Etong pamasahe. Paano ako mag-share ng gospel? Paano ako mag-sesend? Paano ako magpa-Bible study? Tinatamad ako. Sipain kita. Alam niyo minsan, ang kulang lang po sa atin mga kapatid, konting sipa. Pag tinatamad ka lang, bumangon ka, tapos maglakad ka ng 10 minutes. Doon sa sala mo, in Jesus' name, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka katamaran, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen mga kapatid, kaya ka kasi nakakaramdam ng katamaran dahil nakahiga ka maghapon. At dahil nakahiga ka maghapon, hindi dumadalo yung dugo. Pero kapag ginalaw-galaw mo yung sarili mo, tapos unat mo, stretch ka. Yan, squat ka lang. Ayan, mamaya-maya, ikaw ay gising na. Tapos hindi ka na tinatamad. Amen mga kapatid? Gumawa ka ng paraan para ikaw ay makapagbahagi ng mabuting balita sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi naman, yun naman mas mabigat na trabaho, ginawa na po ni Kristo. Yung ating own discomfort, malis po tayo doon. Pumunta po tayo doon sa desperate eternal needs of others. Meron akong discomfort, tinatamad ako, pero hindi pa ligtas yung buong pamilya, kakamag-anak ko. Ano mas mahalaga? Yung katamaran mo, yung masarap yung feeling mo, o yung kaligtasan nila, pupunta sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno kung hindi mo mababahagi na ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen mga kapatid? Kaya po mag-shift po tayo mula po sa ating sariling discomfort. Papunta po tayo doon sa desperate eternal need of others. At nakaka-comfort po ang pangako po ni Jesus. Sasamahan niya po ang mga alagad niya sa pagbabalita. Balikan nga po natin yung Matthew 28:18-20. Sabi po doon, "Therefore," sabi ni Jesus, "Go and tell. Go and make disciples of all nations." Pastor, ano po ba yung nations dyan? Balikan po natin mga kapatid, hindi po yan yung mga bansa. Yung nations dyan, yung ethnos, yung people group, yung mga grupo lang ng tao. At dito po sa ating bansa, may mga grupo lang ng tao. Sinampol po natin dyan, mga kapatid, grupo ba ng tao, mga kapatid, ang mga plantitos and plantitas? Grupo ba ng tao, mga kapatid, ang military? Grupo ba ng tao, mga kapatid, ang mga pulis? Grupo ba ng tao, mga kapatid, ang mga estudyante? Yan po yung ethnos. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, pupunta ka kagad sa ibang bansa. Para ikaw ay may alibay ngayon. Paano naman ako makakapunta sa ibang bansa? Wala akong pamasahe. Wala pa nga akong passport. Kaya wag na lang. Hindi mga kapatid, hindi yun ang pinapupuntahan sa atin ni Jesus. Ang pinapupuntahan sa atin ni Jesus, ethnos. People group. People group po ba mga kapatid, yung mga kasama natin sa barangay? People group mga kapatid? Ethnos yan. Amen mga kapatid? Sabi doon, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them," ayan na, may pangangaral na, "to obey everything I have commanded you, and," tingnan niyo po ito, "surely, I am with you always, to the very end of the age." Hallelujah. Yung po mga kapatid, ang pagsama po sa atin ni Jesus Christ sa pagbabahagi ng mensahe, nang tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, ay number one, certain. Bakit po certain? Sabi niya kasi, surely. So hindi nagbibiro si Jesus. Hindi po siya nagsisinungaling. Sabi niya, surely. Amen mga kapatid? Yung pagsama sa atin ni Jesus sa pag-share ng gospel, hindi lang certain. Number two, ito po mga kapatid ay constant. Bakit constant? Sabi doon sa talata, "I am with you always." Meron bang panahon mga kapatid na hindi mo kasama si Jesus? Mga kapatid? Wala. Lagi nating kasama si Jesus constantly. Pangatlo, continuous. Bakit continuous? Sabi niya kasi, to the very end of the age. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang doon sa dulo. Sasamahan kita. Surely, certainly, constantly. Walang oras na hindi mo ko kasama, Anthony. Hanggang doon sa dulo.
Praise God. Palakpan nga po natin si Lord. Thank you, Jesus. Kaya naman mga kapatid, no, kung sakaling makaranas po tayo ng rejection, kung sakali lang, makaranas po tayo ng rejection from those in our sphere of influence, no problem. Sabihin mo sa katabi mo, no problem. Tandaan po natin mga kapatid na hindi naman tayo mismo ang nire-reject nila, kundi si Jesus na nagpadala sa atin. Ito po ang sinabi ni Jesus sa 72 na alagad po niya na isinugo niyang magbahagi tungkol sa kaharian ng Diyos. Luke chapter 10 verse 16, sabi doon, "Whoever listens to you, listens to me." Hindi ko pala natanggal yung comment na yun. Akin lang po yung comment na yun, ha. Ano po yung comment? Kung nakikinig man sa atin ang binabahaginan natin, hindi tayo ang bida dahil kay Jesus talaga sila nakikinig. Whoever listens to you actually listens to me. Sa akin talaga sila nakikinig, sabi ni Jesus Christ. Kaya hindi tayo ang bida. Hindi nakikinig yung binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Ang galing mong magpaliwanag. Dahil anointed na anointed ka. Dahil ang ganda ng iyong pagpapaliwanag. Hindi mga kapatid, nakikinig po sila sa iyo dahil ang tunay na pinapakinggan nila ay si Jesus. Amen? Kuha po natin. Baliktarin po natin. Sabi naman ni Jesus, whoever rejects you, rejects, sino? Me. But whoever rejects me, si Jesus, rejects Him, the Father, who has sent me. Therefore, habang nagbabalita po tayo ng mabuting balita, sino kasama natin? Si Jesus. Ni-reject ka. Sino talaga nire-reject? Si Jesus. Bakit? Sino kasi ang kasama mo? Si Jesus. Nakakatakot bang mag-share ng gospel? Hindi. Bakit? Sapagkat kasama mo na si Jesus, matampal ka man, ang tinatampal talaga nila si Jesus. Ma-reject ka man, masigawan ka man mga kapatid. Sabi mo na lang, hindi naman ako ang sinisigawan nila. Si Jesus ang sinisigawan nila. Aray. Umaray ka na lang kasi nasampal ka eh. Ano mo? Pero, ang katotohanan ng mga kapatid, ang sinasampal po nila, ang nire-reject nila, si Jesus. At kung tatanggapin po nila yung mensahe, ang tinatanggap po nila, si Jesus. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong personalin. Huwag mo natin personalin. Kasi instrumento lang naman tayo eh. Kasangkapan lamang naman po tayo mga kapatid eh, ng pagdaloy ng biyaya ng Diyos mula po sa Kanya, tungo po doon sa mga nangangailangan ng Kanyang grasya. Amen? Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-share. Nirigaluhan po tayo ng Diyos ng true courage. Dahil siya po ang tunay na origin ng courage. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po doon, God did not give us a cowardly spirit. Hindi ka binigyan ng Diyos ng spirito ng kahintatakutan. Kaya kung natatakot ka, no, bagamat yun po ay normal human response, pero hindi yun galing sa Diyos. Kung hindi galing sa Diyos, galing kanino? Galing po kanina mga kapatid. Galing sa kaaway. Bakit? Gusto ba ni Satanas na makapag-share ka ng gospel para maligtas sa mga tao? Hindi. Therefore, ano po ang binibigay ni Satanas? Takot. Ano binibigay ni Satanas mga kapatid? Pag-aalala. Ano binibigay ni Satanas? Mag-aatras abante ka. Pagdududa, yun ibibigay ni Satanas. Pero sabi ng Biblia, God did not give us a cowardly spirit. Ano binigay sa atin ni God? But the spirit of what? Power. Sabi mo sa katabi mo, you are powerful. Napaka-powerful mga kapatid. Ano ba? Binigyan niya po tayo ng ano? Spirit of love. Para saan yung love mga kapatid? Makita po natin ang mga taong ito na hindi pa ligtas, no? Sila po mga kapatid nangangailangan ng love at acceptance ng Diyos. You will never share the gospel mga kapatid to those in your sphere of influence kung hindi mo mahal yung binabahaginan mo ng salita ng Diyos. Kung ang tingin mo sa kanila mga kapatid ay basura lang o kasama lang sa pang-araw-araw na background ng iyong buhay, alam mo yun mga kapatid, na-share ko na ito dati. Pagka gumigising ka sa isang umaga, yung mga tao nakikita mo araw-araw, dati, naaawa ka doon sa namamalimos. Pero dahil araw-araw mo na siya nakikita, naging bahagi na po siya mga kapatid ng iyong background. Araw-araw, nandyan lang naman talaga siya, araw-araw naman. Mamaya pag-uwi ko, nandyan uli siya. Hanggang sa tumigas na yung ating mga puso. Hanggang sa nawala na po mga kapatid yung love
Nandun naman kaya lang natakpan na, kinalyo na yung ating mga puso. Pero kapag nandun po, nagniningas po dahil binagkalooban tayo ng Diyos ng love, the spirit of love, mga kapatid, then we can share the gospel to those in our sphere of influence. Amen po mga kapatid? Ano pang binigay sa atin ni Lord? Good judgment. Sabi po sa Amplified Translation, a well-balanced, well-disciplined mind. Sa pag-share kasi ng gospel, mga kapatid, hindi na naman po mga kapatid kailangan po dyan yung alam mo yung kung ano sasabihin mo, kundi paano mo rin sasabihin. Kung paano mo rin ito isi-share. Kaya binibigyan tayo ni Lord ng power, love, good judgment, well-balanced, well-disciplined mind. At kung paanong namunga sa buhay ni Pablo, no po, ang kaloob ng biyaya ng Diyos, magiging gayon din po sa atin. Bakit mga kapatid? Sapagkat as we go and as we tell in sharing the gospel, mga kapatid, to those in our sphere of influence, sa families po natin, sa relatives natin, sa office mates po natin, sa co-workers natin, sa ating pong schoolmates, sa ating mga barkada, sa ating mga kaibigan, mga kapatid, nandun po ang biyaya ng Diyos. So hindi lang po si Jesus, mga kapatid, ang kasama natin. Nandun po yung grace ni God. Sa totoo lang, Jesus is the personification of grace. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace, what is the grace? The unmerited favor and blessing of God. Sabi ni Paul, I am what I am. And this grace toward me was not found to be for nothing. Ang grace daw po ng Diyos, mga kapatid, ay fruitful. Hindi daw po ito walang bunga kay Pablo. Hindi ito naging fruitless. Hindi po ito naging wa-epek. In fact, sabi ni Paul, I worked harder than all of them, referring to all the apostles and all the alagad ni Kristo. Sabi ni Paul, ako pinakamasipag sa kanila. Kita niyo po kung ano nagagawa ng biyaya ng Diyos. Sabi doon, I worked harder than all of them, harder than John, harder than Matthew, harder than all the apostles, harder than Judas. Sabi doon, though it was not really I. Hindi naman talaga ako. But the grace, the unmerited favor and blessing of God which was with me. So sa pagbabahagi po natin ng mabuting balita, puspos po tayo ng biyaya ng Diyos. At kapag puspos ka ng biyaya ng Diyos, mas masipag ka ba kaysa sa iba? Yes, sabi mo sa katabi mo, mas masipag ako kaysa sa iyo. Sige po mga kapatid, tama, totoo po kasi yan eh. Mas masipag ka sa kanya, pero pag siya nagsalita sa iyo, sasabihin niya, mas masipag din siya sa iyo. Ang ganda na mga kapatid. Ang ganda po sa ilalim ng biyaya, mga kapatid, sapagkat wala pong the best. Ang best sa ilalim po ng biyaya, si Jesus. Pero kapag ikaw ay kinikilusan ng biyaya ng Diyos, you will strive by the grace of God to be the best. Mas magiging masipag kang manalangin, mas magiging masipag kang magbasa ng salita ng Diyos, mas magiging masipag ka sa pagbabahagi, paglilingkod, sa kanilang lahat. Pero sasabihin nila, oh, ako din, mas masipag ako sa iyo. Biro niyo mga kapatid, kung lahat tayo mas masipag kaysa sa lahat sa atin, ano mangyayari sa church natin mga kapatid, kung ikaw, dinideklara na mo mas masipag ka kaysa sa amin? Tapos, dinideklara rin namin na mas masipag din naman kami sa iyo. Ano pong kasipagan at bunga ng kasipagan ang magiging bunga doon sa ating church? Abot, grabe mga kapatid. Yan ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya i-confess po natin to. Hindi ko po nailagay. Yan. Working hard in sharing the gospel is the fruit of God's effective grace which is in me. Ang kasipagan sa pagbabahagi ng mabuting balita ay bunga ng mabisang biyaya ng Diyos na nasa akin. Saan po galing mga kapatid ang true courage? Sa Diyos. Okay, napag-usapan na po natin mga kapatid, the origin of true courage. Pagkwentuhan naman po natin, the outworking of true courage.
The outworking of true courage. Pag sinabi ho nating outworking ng true courage, mga kapatid, ito po yung manifestation. Ito po yung working out. Kumbaga sa gym, mga kapatid, may bicep ka na talaga dati. Si Maximus, mga kapatid, na nandito every Sunday, huwag kayo padadaig kay Maximus, lagi siyang nandito. Taas nga po kami ni Maximus. Nandiyan ba si Maximus? Po? Nandyan? O yan. Si Maximus, mga kapatid, na anak nung tatay niya si at ang mga ng nanay niya at mga kapatid niya na mahilig mag-gym. Si Maximus po, mga kapatid, ay meron na rin bicep gaya nung kay Brother Mark. Hindi lang kita. Pero may bicep po siya doon. Meron ding tricep si Maximus. Meron din siya, mga kapatid, na trapezius muscle. Meron din, mga kapatid, si Maximus, mga kapatid, ng lahat ng meron ka na nakikita ngayon sa iyo. Kaya lang, nandoon, kailangan habang lumalaki po siya, nade-develop yun. Tapos, i-work out. Saan ka pupunta sa gym? Para mag-work out. Anong i-work out mo? Yung winwork in ni Lord sa iyo na bicep. Amen, mga kapatid? So, ikaw ngayon, mayroon ka na ring true courage. God has not given you the spirit of fear. God has given you the spirit of what? Power, love, and a sound mind. May true courage ka na? Kaya ngayon, pag-uusapan na lang po natin, yung outworking. Paano mo palalabasin ngayon, kapatid, yung nandyan na sa loob mo na true courage. Kaya pag sinabi mo nating outworking ng true courage, ito po yung manifestation. Ito po yung pagpapakita. Ito po yung pagpapahalata ng true courage na nasa iyo na. Ito na yung paghahayag, pagpapatunay. Ito po yung palatandaan. Ito po yung patutuo na tunay ka namang may true courage sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo na ang origin ay si God. Ang origin ay ang Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, sa Book of Acts, naligalig po yung mga priests and Sadducees dahil po sa outworking of true courage ni na Peter at ni na John. Una, no? Sa Acts chapter 3, nagpagaling po sila ng may sakit. Nagpagaling po sila ng lalaking ipinanganak na lumpo. Gumaling po yun. At nagtatalon pa nga. Tapos sa Acts chapter 4 naman, verses 1 and 2, nangaral po sila ng mabuting balita tungkol kay Kristo. At dahil po sa pangangaral nila, mga kapatid, nahuli sila. Dahil sa pagpapagaling nila doon sa lalaking lumpo, nahuli po sila at ikinulong po sila. At kinabukasan, mga kapatid, magdamag po sila sa selda. Nung nakulong na po sila, mga kapatid, no, nabalitaan po na ang church ay nadagdagan ng 5,000. Bakit po nadagdagan ng 5,000? Because of the outworking ni na Peter at ni na John. Ng performance nila ng himala at ng pangangaral nila ng tinapos na gawa ni Kristo. Nadagdagan po yung church ng 5,000. Mga kapatid, madagdagan lang po tayo rito. Halimbawa ng 1,000. Kasya pa tayo rito? O wag na lang 1,000, 500 na lang. Wag na lang 1,500, 300 na lang. O wag na lang 300, kahit 100 lang. Amen, mga kapatid? Bakit? Kasi nga, nag-outwork ka ng iyo, nagpa-manifest ka, nagpapakita ka, nagpapahalata ka ng true courage by preaching the gospel. Kaya po kinabukasan, yung mga ikinulong na si Pedro at si Juan, tawagin mo nga sila, sabi ng mga Sadducees, sabi ng mga chief priests, sabi po doon sa Sanhedrin, tawagin mo nga sila, palabasin. Tinanong po sila ngayon, mga kapatid. Tinanong po sila kung anong kapangyarihan at sa kaninong pangalan sila nangangaral. At ito po ang isinagot mo nila, mga kapatid, sa Acts chapter 4, 10 to 12. Then know this. Sabihin mo natin, know this. Hindi ko kasama sa version, dagdag ko lang yun, hindi ko lang ulit natanggal. Ito po ang ministry natin, mga kapatid, ang ipaalam sa lahat. Tama, mga kapatid? News reporter ka, di ba? So therefore, ang trabaho mo ay magpaalam sa lahat. Kaya sinasabi po nila, kayo mga tumawag sa amin, kayo mga nagkulong sa amin, know this. Alamin nyo ito. Kaya ganoon din po tayo. Sa atin po mga sphere of influence, pwede po natin sabihin sa kanila, alam mo bang love na love ka ng Diyos?
Alam mo bang mahal ka ng Diyos at alam mo bang namatay na si Kristo para sa iyo? Yun po yung trabaho natin. Know this. Magpaalam sa lahat ng tinapos na gawa ni Kristo. Sabi po nila, ni Paul tsaka ni Peter tsaka ni John. Know this. You and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth. Now notice mga kapatid, the gospel of grace. Ano yung gospel of grace? All about the finished work ni Jesus, all about His death and His resurrection. Then yung isang sentence lang, nandiyan yung gospel of grace. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. Death po ba yan? Yes. But whom God, raised from the resurrection ba yan? Kumpleto na yung gospel. Biro nyo, nagsasalita, tinanong lang siya, pero sa sobrang true courage po nila mga kapatid, naisingit pa nila yung gospel. Na ang kaligtasan mga kapatid ay sa magitan lamang ni Kristo. Na ang kaligtasan ay sa magitan ng kamatayan ni Kristo sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Know this, that it is by the name of Jesus Christ of Nazareth that this man, itong lalaking ito lumpo, pinagaling, that this man stands before you healed. Pinagaling sila ni Kristo. Sina Juan ba? Tsaka sina Pedro ba ang umako at sinabi, alam mo, talagang magaling kami magpagaling eh. Kaya gumaling talaga yan dahil sa amin. Ganun po ba mga kapatid? Hindi po. Kinilala po nila mga kapatid na ang nagpagaling ay si Kristo. It is by His name that this man stands before you healed. Ang ganda no? He stands before you. Bakit? Kasi nga lumpo nga eh. Ang lumpo ba nakakatayo? Hindi. Pero pruweba mga kapatid, manifestation na ito ay gumaling na. This man is now standing before you. Amen mga kapatid? At yung lalaki naman hindi tinatamad. Alam mo, matagal na akong lumpo eh, kaya sanay na ako na magaling ka na, tumayo ka na. Hindi, sanay na kasi akong ganito eh. Alam ko naman magaling na ako, pero sanay na akong Hindi. Yung lalaki naman mga kapatid, para patunayan niya mga kapatid, na siya po ay pinagaling na, he was already what? Standing. Kaya pag nagpe-pray ka ng healing kapatid, kapag may lagnat ka at sinabi mo, in Jesus' name, I am already healed, bumangon-bangon ka na. Amen mga kapatid? Gaya po yung pinag-aralan po natin ng anniversary, tama po, yung pumbiyanan ni Pedro, yung pinagaling na po siya ni Jesus Christ. Anong ginawa niya? Naglingkod na. Amen? Now, tayo po mga lalaki, tayo daw po ay mas pabebe kaysa sa mga babae. Alam niyo na po ba yun? Sa mga mag-asawa, yung mga babae po. Alam niyo po ba mga kapatid? Share ko lang po si Sister Lorna. Nung si Sister Lorna po, nagkaroon po siya ng matinding pangangailangan. Parang kailangan kang operahan ng kapatid. Denied niya sarili niya papunta Kalabang. Babae. Tinatanong ko, kaya ko kayang i-drive sarili ko papunta Kalabang. Bakit? Kasi tayo mga lalaki minsan mga kapatid, pag kami sakit, mahiga mo na ako. Paputpanda ka nga. Paputpanda, bakit? Sakit ang sakit lower back ko. Lower back ko. Dito. Papamasahe pa. Pero yung mga babae, ang gagaling ninyo. Mas mahuhusay kayo kaysa sa sakit. Sa threshold ng pain. Kaya pala kayo ang nanganganak. What if kung kami po ang nanganganak? Buti na lang. Ang kailangan lang namin tiisin ay tuli. Na tayo po bang lahat dito mga lalaki, mga kapatid, naranasan na huba natin yung sakit na yun? Baka meron po rito, hindi pa nakakaranas na sakit na yun? Pagka pa naman po mga kapatid, meron ng mga sakit-sakit na ganyan, yung lalaki po pa bebe. Ayon po sa findings, yung mga babae, nalakas. Kaya pala yung mga anak natin pag may sakit din, hindi tayo tinatawag. Ang tinatawag ay sino? Mami. Bakit? Kasi baka pag tayo ang tinawag, di natin alam kung ano gagawin. Yung mga nanay, palapakan nga po natin yung mga nanay dito. Hallelujah! Thank you po. Salamat po mga kapatid. Sa galing na bigay sa inyo ng Panginoon. At dahil po doon mga kapatid, buo po mga kapatid yung ating mga anak, buo yung ating mga pamilya. Kasi who knows what, kung ano po yung gagawin namin mga lalaki. Ano po?
Kaya nakita na ho natin dati nung nanganak po si Mary, wala naman sa tabi niya si Joseph. Sapagkat ang nagbalot ng lampin kay Jesus ay si Mary. Samantalang ang kasama ni Mary doon, nung nanganganak po siya, ay si Joseph. Saan na si Joseph? Nagpapainit po siya ng tubig? Hindi po eh. Eh sino kaya ang pumutol ng pusod? Si Mary na rin. Kaya po eh. Ano po? Ba't tayo napunta doon? Bakit tayo napunta doon? Nasaan na tayo mga kapatid? It is by the name, of Jesus Christ of Nazareth na tayo po ay naliligtas. Meron pa po ba ditong hindi ligtas? Sa inyo po ng mga nanonood, meron pa po ba sa inyong hindi ligtas? Mag-time out muna tayo ngayon. Maaari niyong tanggapin si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas. Kung narito ka ngayon, let us bow our heads. Tanging sa pangalan lamang ni Kristo may kaligtasan. Ang kaligtasan ay pinagkaloob na niya sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Kung nais mong sampalatayanan si Kristo, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Isinakripisyo mo ang inyong sarili upang mapatawad ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo ngayon. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Verse 12. Kung sino po'y nanalangin nun, dito man po sa congregation o sa YouTube at sa Facebook, ligtas na po kayo. And pahintulutan niyo po kami na maging bahagi ng iyong Christian life. Salvation, sabi doon, is found in no one else. Malinaw po ito mga kapatid. Ang kaligtasan ay wala kahit kanino. Hindi mo ito masusumpungan kay Mary. Kaya kung kayo po ay sumasampalataya pa kay Mary at kumasampalataya pa kayo sa mga rebu-rebulto, itigil na po natin yan. Amen mga kapatid? Total narito ka na. Nakikinig ka na ng salita ng Diyos. No po? Tapos paaba-abante ka pa. Pakikinig ka na salita ng Diyos dito. Tapos pupunta ka pa sa ano? Ano po? Sabi mo sa katabi mo, tama na po. Amen mga kapatid? Yan po sabi ng salita ng Diyos. Oh. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven. May pinag-uusapang pangalan. Anong pangalan nyo? Yun nasa verse 11. Ano yung verse 11? The name of Jesus Christ. Eh sabi po doon sa verse 12, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit given to mankind by which we must be saved. Anong pangalan lamang po yan? The name of Jesus. Tanging pangalan lamang po ni Jesus ang nakakapagligtas. Tanging pangalan lamang po, tanging si Jesus lang po mga kapatid nakakapagligtas. Kaya noong tinanong po yung dalawa, si Juan at si Pedro, nakakukulong lang at inilabas lang, sa anong pakapangyarihan at anong pangalan kayo ginagawa nyo ito? Aba, it is by the name of Jesus. Eh, ang ganda po ng kanilang kapahayagan sa Acts chapter 4, dun lang sa susunod na verse 13. When they saw, sino yung they? Yung mga kaaway, yung po mga Sadducees, yung po mga yung Sanhedrin, yung mga chief priests, when they saw the courage of Peter and John. Anong courage? True or false? True courage. Tanong mga kapatid, nakikita ba ang katapangan? Alam mo si Bonifacio, atapang atao, apugot na ulo. Parang ang katapangan ba mga kapatid ay nakikita pag sinabi mong, alam mo, matapang ako. Paano namin malalaman? Kailangan may action. Amen mga kapatid? So nang sabihin ito ng Bible, when they saw the courage of Peter and John, actually what they saw was the miracle. Actually what they heard was the preaching of the gospel of grace. Amen mga kapatid? At dahil nakita nila yung miracle ng mama,
Yung lumpo, pinanganak na lumpo, nakakatayo na at nakakalundag pa sa templo. At dahil narinig po nila yung mensahe ng dalawang apostol, si Juan at saka si Pedro, mga kapatid, sinasabi po ng Biblia, they saw the courage of Peter and John. And, sabi nila, na-realize nila that they were, what? Unschooled. Ibig sabihin, mga kapatid, sina Juan at sina Pedro, nagpatutuo, nagpahayag, nagpatunay, nagpakita ng true courage, pero na-realize nitong mga kaaway na to that they were unschooled. Hindi ko po naisulat na isama sa notes, mga kapatid, pero that is the Greek word agrammatos. Ang ibig sabihin po ng agrammatos, mga kapatid, ay unlettered, illiterate, uneducated. Pag sinabing unschooled, hindi nag-aaral. Paano naman mag-aaral? Sila po ay mga mangingisda. No po? Bata pa sila, nanguhuli na po sila ng isda. So therefore, hindi po sila nakapag-aral. They were unlettered. They were uneducated. They were illiterate. They were agrammatos. They were unschooled. At hindi lamang po yan, mga kapatid. They were what? Ordinary. Ito po yung Greek word, mga kapatid, na idiotes. Ano pong English word, mga kapatid, ang hinango natin sa idiotes? Idiot. Ano ibig sabihin ng idiot, mga kapatid? A person who lacks education or status. Ibig sabihin, wala pong kayamanan itong mga ito. Ibig sabihin, wala silang status sa buhay. Ibig sabihin, makakapalang kalyo, mga kapatid, ng kanilang mga paa. Ibig sabihin, mga kapatid, baka meron sila mga gills, kasi nga mangingisda sila. Iba to, hindi to mga nag-aral, idiotes, a person who is unlearned, unskilled, uninstructed men. Dahil ordinaryo po sila, mga kapatid, pareho lang ba natin sila? Sagot po, mga kapatid. Dahil ordinary lang sila, pareho lang ba buwan natin sila? Yes. Sabi mo sa katabi mo, daig pa nga natin sila. Bakit? Kasi sila unschooled. Tanong, are you unschooled? Are you unschooled? Hindi ka ba nakapag-aral? Nakapag-aral tayo, mga kapatid. Maaaring umabot tayo ng elementary, maaaring umabot po tayo ng high school, maaaring umabot po tayo, mga kapatid, ng college, maaaring yung iba po sa atin nakapag-masteral pa, yung iba sa atin nakapag-doctorate pa, mga kapatid. So hindi po tayo unschooled. Daig natin sila. They were unschooled and they were ordinary. Tayo, ordinary. Pero sila po, mga kapatid, pareho. Kaya lang tinig po, ang ganda nito. They realized that they were unschooled, ordinary men. They were astonished. Nagulat po ito, mga ito. And they took note that these men had been with Jesus. Nakagawa ng himala, hindi dahil mahusay, hindi dahil may pinag-aralan, hindi dahil mayaman, hindi dahil sikat, but because they had been with Jesus. With Jesus. Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah. Wala akong pinag-aralan. Wala akong, mga kapatid, na kapangyarihan. Wala pong karunungan. Wala po silang lahat. Ang meron lang sila, si Jesus. Pwedeng sabihin, mga kapatid, sa mundo natin ngayon, oo, pwedeng wala na akong lahat. Basta't nasa akin lang si Jesus. Basta't nasa akin lang si Jesus. Sapat si Jesu Kristo. Amen, mga kapatid? Sabihin ko natin, sapat ka sa akin, Jesus. Kaya hindi po kinakailangan naghahabol po tayo ng kung ano-ano dito sa mundong ito. Sapagkat kung nasa iyo lang si Jesus, sapat si Jesus. Jesus is enough. Hindi mo kinakailangan sumikat. Sige, kung gusto mo sumikat, bonus. Hindi mo kinakailangan yumaman. Hindi mo kinakailangan mapasa yung lahat ng kapangyarihan. Ang maganda, nasa iyo si Jesus. Marami pong makapangyarihan nasa impyerno because they do not have Jesus. Marami pong matatalino, mga kapatid, nasa impyerno because they have rejected Jesus. Marami pong may alam, nasa impyerno, nasa dagat-dagatang apoy because they have rejected Jesus.
Wala si Jesus sa kanila. Marami po sikat, nasa impyerno. Napanood niyo po mga kapatid ng Grammys? Grammys sa Grammys mga kapatid. Hindi lang papangit na nga yung mga kanta, papangit na po yung mga ugali. Ayaw na po nila mga kapatid talaga sa Diyos. So aanhin mo yun kung nanalo ka kung ikaw si Beyonce at ang dami mo nang napanalo ng Grammys. Na sa totoo lang hindi mo naman deserve yung iba dahil nga binigay lang sa'yo. Dahil magaling ka kumanta. Dahil kumanta ka ng put a ring on it. Pero kung hindi ka sumampalataya kay Kristo, kung ikaw si Beyonce, kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, kung wala si Kristo sa'yo, hindi tayo makikita sa langit. Dahil nasa akin si Kristo. Amen mga kapatid? Sapat po si Jesus. Tiyakin mo kapatid na sa mga pangangaral natin na mabuting balita, sampalatayanan mo si Kristo. Araw-araw sumisigaw po tayo, sampalatayanan mo si Kristo. Araw-araw nangangaral po tayo, sampalatayanan mo si Kristo. Ang lungkot na nababad mga kapatid sa salita ng Diyos pero hindi pala sumampalataya kay Kristo. Sumama lang. Nadamay lang. Sumama kasi wala nang pupuntahang iba. O wala mo nang lakad kaya sumama. Pero hindi sumampalataya kay Kristo. Si Jesus lang po ang mayroon sila. Si Jesus lang mga kapatid. Sapat nang si Jesus lang ang mayroon tayo. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kaya notice mga kapatid, hindi sariling karunungan, hindi sariling kahusayan, katalinuhan, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan ang magpapamunga sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Sapat na po mga kapatid, nakasama natin si Jesus. Na sumasa atin si Jesus. Kaya naman mga kapatid, dahil alam na natin, number one, ang Diyos ang origin ng true courage. Malinaw na ho yan, tama? Number two, kasama natin si Jesus, tama? Number three, ang biyaya ng Panginoon, ang gumagawa sa pamagitan lamang natin, wala pong mahirap sa outworking. Wala pong mahirap sa manifestation. Hindi po mahirap magpakita, magpahalata. Hindi po mahirap magpahayag, magpatunay, maging palatandaan, magbigay ng palatandaan, magpatutuo ng mabuting balita ni Kristo. Kaya tayo po mga kapatid patuloy na magtanim. Tayo po'y patuloy na magdilig ng salita ng Diyos sa mga nasa sphere of influence natin. Huwag po nating titigilan mga kapatid. I-share po natin yung salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, katrabaho, kaklase, kaibigan, kapitbahay at iba pa. Ma-encourage po tayo sa katotohanan ng 1 Corinthians chapter 3, verses 5 to 7. Nakaka-encourage po ito. Tingnan niyo po. What after all is Apollos? And what is Paul? Pwede mo bang isingit nyo din yung pangalan nyo? Ready, set, go. What after all is? Lagyan yung pangalan mo. And what is? Yung pangalan mo. Anthony. Eh, sino raw ho tayo mga kapatid? Kasama nila Pablo, only servants. Servants through whom you came to believe. What a privilege mga kapatid, na tayo po ay maging kasangkapan ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, para ang iba ay makapanampalataya sa Kanya at maligtas. Pero mahalaga na hanggang doon yung pagkilala mo sa sarili mo. Only servants through whom you came to believe. At bakit ka naman nag-believe? As the Lord has assigned to each his task. So may assignment si Lord kay Apollos, may assignment si Lord kay Paul. Ano po yung assignment nila? Verse 6, I planted the seed, sabi ni Apollos. Siya po kasi yung apostol eh. Ay, sabi ni Pablo, I planted the seed, apostol siya. Apollos watered it. Si Apollos po kasi teacher yan eh. But God has been making it grow. So, bida po ba mga kapatid yung nagtaga-tanim? Bida po ba mga kapatid yung taga-dilig? Hindi. Sabihin sa katabi mo, hindi ka bida. Sabihin sa katabi mo, salamat sa Diyos, hindi ka rin naman kontrabida.
Kasi kung kontrabida ka, hindi ikaw pang humahad lang pala sa pangangaral ng salita ng Diyos, kontrabida yon. Pero hindi ka kontrabida, but at the same time, kilalanin mo natin na hindi ka bida. Ang bida rito mga kapatid ay sino? Si Jesus, si God. Sabi doon, neither the one who plants, nor the one who waters is anything. Sabi mo nga sa katabi mo, I am nothing. Minsan maganda pagka nahuhuli natin yung mga sarili natin, na tumitingin tayo sa ating mga kaharian. At sinasabi natin, alam mo, yung negosyong to, kaya ito natatag dahil sa husay ko. Dahil sa galing ko. Alam mo yung mga anak ko, kaya lumaki yan na may tama. Yung mga anak ko, lumaki yan na maayos dahil naman sa husay namin ng mga magulang nila, talaga na dinidisiplin po namin sila. Pag nakikinahalata na po natin mga kapatid, na parang ikaw ay nagmamapuri na at nagmamayabang na, at nakikita mo kapatid na ikaw ay nag-aalala sa tanas na. Bakit? Sa Matthew chapter 4, mga kapatid, sabi po, pinakita po ni Satanas kay Jesus Christ yung lahat ng kaharian na sanlibutan. Sabi ni bibigay ko sa iyo lahat yan. Sabi ni Satanas kay Jesus, lumuhod ka lang sa harap ko. Eh pagka tayo po nag-aalaga nun na, sabihin po natin ito, I am nothing. I am nothing. I am nothing. Amen mga kapatid? I am nothing. Salamat sa biyaya ng Diyos sa trabaho mo. Salamat sa biyaya ng Diyos sa kagalingan mo, katalinuhan mo sa klase. Salamat sa biyaya ng Diyos sa lahat ng mga magagandang karanasan na meron ka. Pero huwag mong gagamitin yan, kapatid, para itaas ang sarili mo. Because sabi po doon, neither the one who plants nor the one who waters is anything. I am nothing. Eh, sino ang anything? In fact, sino ang everything? Sabi doon, no? But only God who makes things grow. Praise God. Hallelujah. Kaya nakaka-encourage po yan mga kapatid. Kasama natin si Lord. Yung biyaya niya sumasa atin. Pag pinakinggan tayo, si Lord naman talaga pinapakinggan nila. I-reject man tayo, hindi rin naman tayo ang i-reject nila. Si Jesus pa rin. Tapos pag nagtanim tayo at pagka namunga yun, hindi rin naman pala tayo ang nagpapamunga, hindi rin naman talaga tayo, kundi si God. May nilehans ka na may sakit, gumaling. Ano? Magpapatawag ka na ba? Sabihin mo na ba, available na po ako magpagaling mga kapatid? Hindi mga kapatid. Ang nagpagaling ay si Jesus. Minsan dahil yung pastor ang nagpe-pray, sabihin, Pastor, pag-pray mo lang po ako, gagaling po ako. Sorry po, hindi po ako nagpapagaling. Ang nagpapagaling po ay si Jesus. Kita nyo kung gaano nakaka-rest po yun. Wala pong pressure. Amen mga kapatid? Ililehans kita. Ikaw ay gagaling kung gumaling ka. Hindi ako nagpagaling sa'yo. Si Jesus. Kung kunin ka man ng Panginoon, hindi rin ako ang kumuha sa'yo. Si Jesus din. Amen mga kapatid? Diyan po magaling si Pastor James. Si Pastor James ngayon. Ano po? Bakit? Ang biruan po namin ni Pastor James, kwento rin naman niya mga kapatid, po, pagka may nagpa-pray po sa kanya, kinukuha na ni Lord. Kaya kung gusto niyo po magpahinga na mga kapatid, tawagin po natin si Pastor James. Not that mga kapatid, na walang nililihan si Pastor James na may gumagaling. May gumagaling din. Pero meron din po siya mga kapatid, ayon sa kanyang patotoo. Pastor, nasaan ka man ngayon kapatid? Enjoy. Salamat sa pagiging mabuti mong tatay sa pagsama kay Paul David sa kanyang exam. Biniyaan ka na, Paul David, ng katalinuhan, karunungan, kung ano man ang kinukuha mong exam ngayon. Praise God. You will be a pilot ba? Praise God. Kung ano man. Praise God. Patay na punta doon. Si James kasi, only God who makes things grow. Si Lord po nagpapalaki mga kapatid. Ano po? Kaya yung negosyo mo, kaya lumaki yan, si Lord ang nagpalaki niya. Can you say amen mga kapatid? No? Kaya po ikaw nakapasa ka na naman kapatid eh. No? Sa kung ano-ano mga ini-exam. Kasi nga si Lord, He makes things grow. Kaya nanalo ka na naman. Hallelujah. Sa anumang contest. Kaya ikaw ay nanalo na naman sa kung ano-anong mga dahil si Lord ang nagpalaki. He makes things grow. Basahin po natin ito mga kapatid. We are seed throwers and waterers.
Tapon lang po tayo ng seed. Tagadinig ng seed. Our job is not to convert, but to plant the gospel seed. Tandaan mo, hindi ka magliligtas. Tagabalita ka lang. The power is in the word, not in our salesmanship. Hindi dahil mahusay ka magsalita. Yun ay nasa salita ng Diyos. Ang sarap po ba mag-share ng gospel, mga kapatid? Yes, pwede ho ba natin i-share yung gospel, mga kapatid, sa mga nangangailangan? Yes, mga kapatid, walang kapresyo-presyo. Dahil hindi ikaw ang tagapagligtas. Ma-reject ka man, hindi ikaw ang nire-reject. Pakinggan ka man, hindi rin naman ikaw ang pinapakinggan, si Jesus. Kasama mo si Jesus, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Knowing all of this, mga kapatid, paliguan po natin sa panalangin ang mga taong isinulat po natin ang names at hihipuin po sila ni Lord. God will make things grow. Let us build lasting relationships rather than temporary interactions, and God will make it grow. Mag-offer po tayo ng prayer sa mga nasa sphere natin of influence na may needs, and God will make it grow. Kung may extra kang pera, kaya mo bumili ng Bible, bumili ka ng Bible, mamigay ka ng Bible. Mamigay ka ng mga tracts. Mamigay ka ng mga babasahin. And God will make it grow. Mag-pray po tayo bago kumain. Pagkasama mo yung mga barkada mo, di po? Tapos bigla kang mag-pray. Thank you, Lord, sa pagkain ito. In the name of Jesus, bless mo na po kaming lahat. Amen. Ano sabihin ng mga barkada mo? Aba, hindi siya baboy, ano? Tapos na binigyan na lang ng pagkain, bigla na lang titirahin yung pagkain. Nagpe-pray siya. Patutuon mo yan. Hindi siya parang aso, no? No, na pag hinarapan na ng pagkain, kakain na kagad. Ang matindi, hindi kakain, pipicturan. Patutuon natin yan, mga kapatid. When we pray publicly, of course, hindi naman malakas. Kundi, alam mo na nagpe-pray ka, pinagpapasalamat mo yung biyaya ng Diyos. I-express po natin yung ating faith in our daily conversations. Ibig sabihin, maringgan nila tayo. Na halimbawa, sabihin ng mga klase, ako, may exam na naman sa Lunes. Sabi mo, hindi bali, papag-pray ko kayo. Ha? Naririnig nila that you can pray, you're praying for them. Naririnig nila na ipapanalangin mo sila. Naririnig nila sa'yo na praise God. Sabihin nila, wow, taas naman na nakuha nating exam, praise God. Wow, nanalo yung grupo natin. Praise God. Marinig nila sa'yo yun. Bakit? Sapagkat yun ay patutuo na ikaw ay may relationship sa Panginoon. Oy, bukas punta tayo sa ganito punta tayo. Ang mundo kasi ganun eh. Kung saan gusto pumunta, sasabihin ka agad, pupunta kami doon. Sumagot ka, Lord willing. Loobin ng Panginoon, makarating tayo sa Bawan. Loobin ng Panginoon, makapunta tayo sa Boracay. Loobin ng Panginoon, makapunta tayo sa Sapa, Vietnam. Marinig po nila yun, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, kasama mo ang Panginoon. Let us take small, obedient steps in faith. Knowing na si God po ang nagpo-provide ng courage and He will work through us and will make it grow. Ikwento po natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Habang nagdadaldalan tayo mga magkakaibigan. No? Pag napunta ng konti doon, alam mo naman yun eh. Alam mo naman yun. May pinagkukwento kayo. Alam mo paano mo nakilala si ano? Ganito, ganyan. Oh, bait nga niyang taong yan, etc. Ako naman, nung makilala ko ang Panginoon, napunta ka kagad sa Panginoon. Pwede mo siyang isingit. No? Habang kayo ay nagkukwentuhan. Kwento mo kung paano ka naligtas. God will make it grow. Tandaan mo, nagtatanim ka lang. Amen, mga kapatid? Huwag po tayo magsawang anyayahan po sila sa church. Sa ating pong mga cells. Sa ating pong mga special events. Gaya po ng Hearts Day. Alam po ba niyo mga kapatid, meron po Hearts Day workshop sa next Sunday na po ba yun? Praise God. Ano po, may mga kaibigan ba tayong couples? Anyayahan po natin sila kung hindi pa sila ligtas. Pastor, may bayad 350. Ibayad mo na. 350 lang naman yan. Kikitain mo rin naman yan. Kapag nag-invest ka sa kaharian ng Diyos, ibabalik sa iyo ng Lord. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Isama mo yung mga kaibigan mong unbelievers. Amen, mga kapatid? Tapos hindi lang po yun sa couples, mga kapatid. Kasi sa February 22 naman, meron po tayong rooted. Rooted para po sa mga young people sa February 22.
No, ano ibig sabihin ng rooted? Tiyakin mo that yung love na meron kayo ng kung sino man ang special someone mo ay rooted in the right soil. Imbitahan po natin yung mga kabataan, imbitahan po natin yung mga kaibigan po natin. No? Patuloy po nating palalimin yung authentic friendship natin, mga kapatid, sa ating mga nasa sphere of influence. Mabilis po tayong sumunod. Kapag inuutusan po tayo, pag ikaw ay nasa bahay, no, alam mo yung lolo mo hindi maligtas, alam mo yung, Utoy, punutan mo nga akong puting buhok. Lolo, puro puti na ako buhok nyo. Maganda itim na po ang bubunutin ko. Huwag ka nang umangal. Huwag ka nang humingi ng 25 kada puting buhok. Wala nang usong 25 ngayon. Pagka pinaghuhugas ka ng plato ng isang nakasama mo sa bahay at alam mo hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, sumunod ka. No, bakit? Because God will make it grow. Yung itinatanim mong kabutihan. Baka may maitutulong po tayo sa pagkukumpuni ng mga gamit ng ating kapitbahay. Kung marunong po kayo magkumpuni, kung marunong po kayo mag-ayos, i-present po ninyo yung inyong sarili. No, sabi niya, meron ba kayong papaayos niya? Ito nga pong gripo namin, parang ganito. Ayan po, lumalabas po, gold. Pwede pong pakiayos. Pag marunong po tayo magkumpuni, mga kapatid, hindi tumulong po tayo. Baka may maitutulong po tayo, baka may need po yung mga kapitbahay po natin na mag-aalaga sandali ng kanilang mga baby o kanilang mga anak para makapag-date naman sila kasi hindi na sila nakakapag-date. O kasi baka may pupuntahan sila pero kailangan may mag-alaga ng anak nila, ipresenta mo yung sarili mo. Kung meron po tayong tanim, mabigay po tayo. Baka may tanim-tanim tayong okra, talong, no? May tanim tayong pechay, bok choy. Wow, social, bok choy. No? Baka meron po tayong mga tanim na malunggay, mamigay po tayo. Okay, bakit? Kasi nga, God will make it grow. Kung meron po tayo mga namamalengke po tayo, ibili po natin sila ng gulay na gayat na. Magkano lang ba yung gulay na gayat na? 30? Pangbulang lang mga kapatid. No? O di, bili mo na rin ng kamatis tsaka bawang. Ano po? Tsaka konting asin para kumpleto na. Kung may pera kayo, may extra kang pera, di, bili mo ng gayat na gulay. Bili mo, kung may malaki-laki ng konti pera mo, o bili mo kahit ng 1/4 panggisang baboy. Tama kapatid, namalengke nga pala ako. Pero ito kalahating kilo panggisa. O pang-adobo, pwede na din. Ano ginagawa mo kapatid? Nagtatanim ka ng kabutihan. And God will make it grow. Maging handa po tayong makinig pag may problema po sila. Alam po ba natin mga kapatid na napakabukas ng tao sa salita ng Diyos kapag meron silang problema. Let our actions be sincere reflection ng Christ's love. Hindi lang isang task na kailangan kumpletuhin. Gamitin po natin yung social media, mga kapatid. Salamat sa mga kapatid natin dito na gumagamit ng social media. Ginagamit po yung inyong walls, ginagamit po ninyo mga kapatid ang inyong mga social media para i-share po yung gospel. Pwede po tayong mag-encourage, mag-send ng encouraging notes. Kung may email ka, mag-send ka ng email, encouraging text. I-send po natin yung grace messages natin. Itong video na to, i-send po natin. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Who knows? God is making it grow. Gamitin po natin mga kapatid yung ating mga hobbies, yung ating mga special interests like music, arts and craft, paghahalaman, cooking, exercising, sports. Invite them to do them with you. Baka na magbabayad ng gym mo, tara, exercise tayo. Tapos habang nabubuhat kayo, no, di-sharean mo siya ng gospel. Bakit? Kasi nga, God will make it grow. Mga kapatid, ang susi po rito, I can go on giving examples, pero ang susi po rito, kapatid, ay hingin natin kay Lord yung wisdom. Nasa atin na po ang Panginoon, siya po magbibigay sa atin ng wisdom, paano po natin ibabahagi yung pag-ibig niya sa iba. Doon sa mga nasa ating sphere of influence. Nakuha po natin mga kapatid. Take away. In Christ, I have God-given courage to share to others the life-changing message of His finished work on the cross and resurrection. And they will be saved. Lord, maraming salamat po sa iyong salita.
Salamat po, Panginoon, na yung mga natutunan po naming principle, O Lord God, nakapagbigay po sa amin ng kapahingahan, nakakapagpapanatag po sa amin. At salamat po, Panginoon, na hindi naman po kalakamihan nagliligtas, ikaw. At kapag nagbahagi po kami, pakinggan man kami, ikaw ang pinakikinggan. Umabot man sa punto ma-reject kami, ikaw ang nire-reject. Kaya thank you, Lord, na ang papel lamang po namin, Panginoon, dahil binuhat mo na ang mas mabigat na trabaho, ay ang magbalita ng tunay na nangyari 2,000 years ago, ng ginawa mo sa krus, sa ikaliligtas ng marami. Tulungan mo po ang church, tulungan mo po kaming lahat to share the good news of Jesus Christ, His finished work on the cross and His resurrection. Please receive the glory, the honor, the praise, for we pray all of these things in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Lord.